Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Kanino ka patay na patay? Sinless Perfection na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa Day 165 Daily Devotion. Ang Bible verse po ngayong araw ay galing sa Colossians chapter 3 verse 5. Sabi po ay, "Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexually immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry." Kapag narinig natin ang salitang patay na patay, madalas iniisip natin ito na term term of love, term of love life o crush. Pero sabi dito sa Colossians chapter 3 verse 5, ang sabi ay ibang klase, hindi tungkol sa kilig kundi tungkol sa kasalanan. Ang sabi doon, "Mortify therefore your members which are upon earth." Ibig sabihin, dapat nating patayin o alisin ang mga gawa ng laman na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ang topic ngayon is tungkol sa sinless perfection. Um, ang sinless perfection ay mga nagtuturo na posible daw na ang isang Kristiyano ay maging ganap na malaya na sa kasalanan habang nabubuhay dito sa lupa. Pero kung titignan natin sa scripture, maliwanag na hindi iyon ang sinasabi. Totoo na habang lumalakad tayo sa pananampalataya, nagiging mas banal tayo at mas nagiging kawangis natin si Kristo. Pero hanggang hindi siya bumabalik, mananatili pa rin ang presensya ng kasalanan sa buhay natin. Kaya nga, kahit nga si Apostol Pablo mismo, aminado siya na hindi pa siya perpekto, pero nagpapatuloy siya sa goal na maabot ang ganap na pagiging kawangis ni Kristo. Ibig sabihin, kahit gaano pa tayo katagal sa pananampalataya, we will always need God's grace daily. At ang first teaching is, we are sinners saved by grace. Lahat tayo ay makasalanan, walang exempted, mayaman man o mahirap. Sabi nga sa Romans chapter 3, verse 23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Pero dito pumapasok ang biyaya ng Diyos. Um, hindi dahil mabait tayo, hindi dahil religious tayo, kundi dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. Ang second is, we are called to die to self every day. Hindi isang beses lang ang pakikipaglaban sa kasalanan. Araw-araw ay may temptations, araw-araw may struggles. Kaya nga, ang tawag ng Diyos ay, "Deny yourself, take up your cross daily, and follow me." Dapat araw-araw nating patayin ng mga gawa ng laman, mga bisyo, pride, selfishness, at lahat ng bagay na humahadlang sa mas malalim na relasyon sa Diyos. Ang last is, we will be made perfect at the resurrection. Ito ang pag-asa natin bilang isang mananampalataya. Hindi dito sa lupa matatapos ang kwento natin. Sa pagbabalik ni Kristo, bubuhay niya tayo muli at gagawin tayong ganap. Wala ng kasalanan, wala ng kahinaan at makakasama natin siya magpakailanman. Yun lamang po.